sa mga bago pa lang dito sa channel ng Donmar TV, mag-subscribe na po kayo. Kasi kung magsasubscribe kayo, updated kayo lagi sa ating mga opinion at balita dito. And also guys, yung mga cellphones ninyo ay ma-notify rin yan kung nagla-live na ang Donmar TV. Okay? So sabay-sabay tayong mag-subscribe sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Nakasubscribe na ba lahat? Mars, umuwi ka na rito at harapin mo yung yung mga tinatanong ng Quadcom dito at i-clear mo yung sarili mo muna dito, no, bago ka mag-abuga-abogado kay dating Presidente Duterte. Hinamo ng Makabayan Bloc si Attorney Harry Roque na harapin ang Quadcom kaysa humingi ng asylum sa the Netherlands. Ayon kay House Deputy Minority Leader ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, hindi naman biktima ng political persecution si Roque. May arrest at detention order laban kay Attorney Roque ang House Quadruple Committee o Quadcom dahil sa hindi nito pakikipagtulungan sa investigasyon kaugnay ng illegal Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs. Ngunit ayon kay Roque, sadyang hindi pa siya makauuwi ng bansa dahil miyembro siya ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa umano siya sa magtatanggol sa dating Pangulo sa kinakaharap nitong kaso sa International Criminal Court o ICC. Ulitin ko po ha, fake news po yung sinasabi nilang pugante ako dahil ang pugante po ay tumatakas sa isang arrest warrant na inisyu ng isang hukuman. Ang arrest warrant po ng inisyu ng Kongreso ay para lamang sa isang resource person para dumalo sa isang pagpupulong at magsumiti ng mga dokumento. Wala po akong ginawang krimen na naging basihan para sa pag-issue ng warrant of arrest ng lehislatura. I cannot come home. I have to defend my president as a member of the List Council of the ICC at The Hague. Ayon kay House Deputy Minority Leader ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, haharangin nila ang planong paghingi ng asylum ni Roque sa the Netherlands sa pamamagitan ng Quadcom. Dapat anyang sagutin ni Roque ang mga tanong sa kanya ng 4 House panels, partikular na ang kaugnayan nito sa POGOs. Pangunahin natin yung pagharang, no, through the Quadcom na harangan itong pagsisik ni Harry Roque ng asylum doon sa Netherlands kasi doon sa mga batayan na dapat niya munang sagutin yung mga issues na nakapending sa Quadcom. Ito ay iproproseso ng Quadcom at dadaan ito rin sa channel, no, sa proper channel kasi alam naman natin pwede itong maging government to government ang magiging channel nito. Hinikayat naman ni House Assistant Minority Leader Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas ang Department of Foreign Affairs at Department of Justice na makipag-ugnayan sa international authorities upang matiyak na haharapin ni Roque ang mga kaso laban sa kanya. Samantala para sa Malacanang, wala itong nakikitang political persecution laban kay Attorney Roque. Sa halip, ang dapat na ipaliwanag ni Roque ay ang mga ebidensyang nakalap laban sa kanya ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, kaugnay nga ng kontrobersya sa POGO. So how could there be a political persecution if all the pieces of evidence are overwhelming? So wala po tayo nakikitang political persecution, harapin na lang po niya ang kaso niya po dito. Mas maganda po yan para maipakita niya sa taong bayan na wala po talaga siyang kasalanan. Eto naman, si Castro. Isa pang Castro. Ang bira ito, mga Castro na to. Ay, kayong mga Castro, sakit sa ulo sa Pilipinas. Ay, nako. Castro, pinauuwi si Roque. Ipahuhuli nyo din pag uwi dito sa, pagdating sa airport, pahuhuli nyo agad? Ay, sige. Tingnan natin. Paano ang procedure nito, Kong? Pwede nyo po bang sabihin sa amin, yung sulat ba i-course through what agency, DFA? Yes, oo. So pangunahan ng Makabayan, no, yung pag-raise nito na Pangungunahan ng Makabayan ang pag-raise nito ng alin? para harangin yung request or application ni Harry Roque ng asylum sa Netherlands. Kaya kasi si Attorney Roque ay nag-a-apply ng asylum sa Netherlands. Alam naman natin, eksperto po si Roque patungkol dito sa
sa ICC, no? So, siya ay makakatulong sa team ng Duterte sa bilang kanyang abogado diyan sa ICC. So, sa madaling salita, kaya ginigiba po si Roque dahil ayaw nila magkaroon ng lamang ito si Tatay Digong. Lahat, alam naman natin basta patungkol sa makakatulong kay Tatay Digong, lahat na makakatulong sa mga Duterte, tatagpasin nila. Ganyan po ang galawan dyan. Okay? So, gusto nilang pauwiin ito at hindi bigyan ng Netherlands ng asylum si Roque. No, at ito ay iproproseso ng Quadcom at dadaan ito rin sa channel, no, sa proper channel. Ito, padadaanin nila sa Quadcom. Okay, yung pagkontra dito. Sige. Kasi alam naman natin, pwede itong maging government to government ang magiging channel nito. Ang sa kanya, government to government ang magiging channel nito. Para sa akin, mali yun. Hindi, tama po yun, pero mali yung sinasabi niya na padadaanin niya to sa Quadcom at sasabihin na dapat si Attorney Roque ay hindi bigyan ng political asylum. Una, hiyang-hiya naman ako sa iyo, Castro. Tama po ba na ikaw ay convicted child abuser? Nagtatanong lang. Hindi kita chinichismis. Totoo ba na dineklara ka na ng korte? Convicted, declared as child abuser. Totoo ba? Hiyang-hiya naman ako sa iyo, napakalinis mo. Ikaw pa talaga ang kikilos against Attorney Roque. Kakahiya ka naman. Ay, ako pala nahihiya sa iyo. Dahil sa sobrang linis mo, hindi ako makatingin sa iyo at hindi ako makadikit. You are so clean. Pangalawa, bakit Quadcom? Bakit ayaw nyo ba gamitin ng korte? Di ba? Yung Quadcom, you will investigate only in aid of legislation. Hindi ko po maintindihan. Kayo ay mag-iimbestiga lang para kayo ay matulungan makagawa ng batas. Yan po ang congressman at congresswoman. Yan po ang Quadcom. Bakit kailangan mo padaanin sa Quadcom at hindi sa korte kung gusto nyong pauwiin si Attorney Roque? Kasi siguro, ito tingin ko dyan, wala kayong panalo sa korte. Kasi alam ninyo, mahina ang ebidensya ninyo. Ang alam nyo lang, dyan sa Quadcom dahil magkakakampi kayo dyang mga buhaya. Magkakakampi kayo dyan Ang layo na lumalayo na tayo. What kailangan nyo si Roque? Para makagawa ng batas? Aabalahin nyo yung magtatanggol sa dating presidente na ipinatapon sa mga puti dahil gusto nyo maggawa ng batas? Anong kalokohan to, Castro? Naiintindihan pa ba nyo ako anong trabaho ninyo dyan? Naiintindihan nyo ang difference ng legislative sa judiciary? Lahat parang gusto nyong husgahan. Kung po pwede, ikulong lahat ng mga maka-Duterte. Pinakulong mo nga yung isang general Di ba? Kayo na ang may karapatan. Kayo na magkarapatang mag-contempt. Kayo na may karapatang manghusga. Ipinapaalala ko lang hindi kayo judge. Hindi kayo judiciary. Ma'am Castro, legislative kayo. Gumawa ka ng batas. Kayong laging nakikialam sa politika. Pag may patungkol sa Duterte, gusto nyo kontrahin. Hindi po yan ang trabaho ng congressman. Hindi yan ang trabaho ng party list.
Asikasuhin mo kung anong advokasya ng party list mo. May inaasikaso mo si Roque. Ayusin ninyo kung bakit ka hinalal ng taong bayan. Ewan ko nga ba, ba't ka nga ba hinalal? To represent yung advokasya. Hinalal ba kayo ng taong bayan para bakbakan ng Duterte? Yung mga congressman sa distrito, hinalal ba yan ng taong bayan? Para imbestigahan ang confidential funds ni BP Sara? Hinalal ba ng taong bayan yan? Mga congressman na yan, sa distrito nila? Para babuyin ng Duterte? Yan na ang trabaho ng legislative ng mababang kapulungan? Paalala lang po. Baka hindi nyo naiintindihan na trabaho nyo. Kaya gusto natin simulan na yon para mas ma-process na rin natin kung ano man yung tamang pamamaraan na makarating yung aming recommendation not to give or give asylum to Harry Roque. So dadaan pa yan dun sa proseso at gusto natin yan simulan na. Ma'am, kasi diba, kapag kakaintindi ko, bago ka payagan na mabigyan ng asylum, kailangan may political persecution. Do you believe na Yes. mayroong political persecution ngayon? Si Harry Roque versus political persecution versus pagpapatupad lang ng batas. Kaya nga nakakatawa itong si si Roque. Tanga! Tanga lang ang maniniwala na walang political persecution patungkol kay Roque. Bigla siya nagkaroon ng kaso sa Pogo. Meron siyang biglang kasos na, ano yung kaso ni Roque? Nako. Hindi ko maintindihan. Meron pa bang tanga? Bukod doon sa mga panatiko ni Marcos na naniniwalang walang political persecution nangyayari sa bansa natin. Ewan ko lang Ewan ko lang kung gaano katindi ang utak ninyo kung kayo hindi nyo pa nakikita. It's brighter than the sun. Yung political na pang aapi sa mga kalaban. Ganyan na po katindi ngayon. Saan ba kayo nakatira sa Mars? Hindi nyo nakikita? Si Harry Roque, mukhang hindi niya alam ang ibig sabihin ng asylum. Kasi pangunahin na dahilan kung bakit nag-apply ng asylum ay talagang hindi tamang yung pagpo-prosecute sa'yo politically ng iyong gobyerno. Totoo yun. Yun lang naman ang asylum eh. Magsisi ka na asylum dahil ikaw pinag-iinitan politically. Yun lang. Hindi ba? Tanong ko sa'yo, kung si Roque sobrang sip-sip kay Marcos, may kaso kaya siya? Hello? Nagtatanga-tangahan pa tayo eh. Kaya yung kailangan niya lang naman gawin ay maging accountable siya doon sa mga issues sa kanya ng House of Representatives, particular ng Quadcom. Nakita mo, bakit sa House? Ba't sa Quadcom? Kung may kaso si Korte, si Roque, ba't di nyo kasuhan? Ganyan ang ginawa nyo kay Tatay Digong. Hindi nyo kasuhan. Puro kayo bintang. Blinow up nyo pa yung number. 30,000, 40,000. Yung pala, ilan lang. Pagdating sa ICC, ilan lang. Tapos hindi naman kayo pansinin ng gobyerno na fake news. Ang bihira ang nangyayari sa Pilipinas. So, yun yung gusto niyang takasan. Yung accountability, parehas sila nung kanyang amo na takasan nila yung kanilang accountability dito sa Pilipinas kaya nagsisik ng asylum. Kaya Hindi nagsik ba ng asylum katulad daw ng amo niya, sino pinagtutunguhan nitong amo niya, yung si Duterte? Nagsik ba ng asylum si Duterte? May alam ba talaga to sa politika? Ano ba ito si Castro? Ba't ka ba nakaposisyon? Ewan ko sa iyo.
na nagtatago hindi raw harapin. Yun nga ang gusto ni Tatay Digong, harapin dito sa korte natin eh. Hindi naman siya nag-seek ng asylum sa ibang bansa. Kayo nga ang nagpadala sa kay PRRD sa ibang bansa. Saan ka ba nagpupunta? Saan ka ba pinabili ng suka? At hindi mo naiintindihan yung nangyayari sa Pilipinas. Kailan nag-seek ng political asylum si Tatay Digong? Sino ba tinutukoy mong amo niya? Di ba si Digong? Si Tatay Digong? Ang hihina talaga ng utak na ito si Castro. Pag ganito talaga ang ating mga party list, tanggalin na ang party list. Sabi ko nga, dapat ay hindi ito payagan ng bansang Netherlands. No, dahil hindi naman siya politically persecuted dito eh. Siya pa nga yung dapat na singilin, no, ng ating mga mamamayan. Hindi siya politically persecuted? Sino nagsabi? Lalong-lalo na yung mga biktima rin nung EJK dahil siya yung nagdi-defend ng ginagawang kabalbalan ni Duterte dito sa war on drugs. So pagka nagdi-defend ka ng isang kliyente mo, kung ikaw ay abogado, may kaso ka? Alam mo, Quadcom, pakausap nyo muna sa abogado to si Castro. Yung kanyang bunganga, lumalabas yung laman ng utak niya at saka nung noon niya. Ano talaga eh, sabog-sabog. Ano ba talaga? Nagmo-multivitamins ka ba, Castro? Matanong ko lang. Ikaw ba ay nag-Coca-Cola rin? Mahilig ka ba sa soft drinks? Parang nasunog yung utak mo. Bawas-bawasan mo yung soft drinks. If you have a direct message lang po sa kanya, ano po yung mensahe nyo kay Attorney Harry Roque? Ano mensahe mo kay Roque? Well, sabihin ko sa kanya, Mars, umuwi ka. Nax, Mars. Naku, Mars. Nagdadalaga si Castro. Ay! Mars, umuwi ka na. Dito at harapin mo yung yung mga tinatanong ng Quadcom dito at i-clear mo yung sarili mo muna dito, no, bago ka mag-abuga-abogado kay Gulo nyo rin kausap, no? Clear mo muna yung sarili mo dito, pumunta ka dito, umuwi ka dito, bago ka mag-abuga-abogaduhan dyan. Si Roque gusto ron. Pinauuwi nyo. Si Tatay Digong gusto rito. Pinadala nyo ron. Tingnan mo anong kabalbalan niyang. Ba't hindi nyo pahuli sa ICC tas doon nyo litisin? At totalan doon na si Roque. Tapos si PRRD pauwiin nyo rito. Ang gulo-gulo nyo, yung gustong umuwi, ayaw nyo pauwiin. Yung ayaw umuwi, pinauuwi nyo. Ano ba naman kayo? Pambira itong mga ito. Bawas-bawasan nyo yung kung ano man yung vision ninyo, ha? Baka kulang na kayo sa tulog. Dating Presidente Duterte. Nag-exercise ka ba? Baka sobra ka sa exercise, ha? Baka yan ang bisyo mo. Ano kaya, Castro? So, karapatan mo naman yan na mag-abogado. Pero dapat harapin niya muna yung mga questions ng members ng Quadcom dito. At Dito siya nandito. Harapin niya muna yung questions. Pwede naman. Di ko gusto may question kayo. Padala niyo yung question, sasagutin niya. Hindi, puro siya dito. Harapin muna dito. Dito. Bigyan nyo nga ito ng internet. Baka gusto lang nito ng internet. Dito eh. ma-clear out niya yung kanyang relation, no? O yung involvement niya. Clear out niya muna yung kanyang relation. Si Castro. Kulit mo, Castro. I-clear niyo muna yung kanyang relation. Ano ba relation? Sino bang karelasyon ngayon ni Attorney Roque?
Sakit sa ulo itong mga bata mo, Marcos. Balik ka na sa bundok. Ano? Punta ka doon sa Sub-Saharan Africa. Akyat ka na sa bundok, tapos doon ka ulit. Kausapin mo yung mga bata ron, Castro. At i-clear mo yung mga relation mo doon sa mga bata sa bundok. Sa Pogo. Ay, nako.